Magandang araw guys at meron tayong panibagong video. At sa video ito ay ating tatalakayin itong bagong feature na inad ng microtechremote.com para sa inyong mga player sa PPPoE clients. Paano natin i-manage na mas madali at mas mabilis yung pag-check natin kung sino yung mga clients natin na hindi pa nakapagbayad at kung kailan yung kanilang mga due date. Kagandahan din dito guys ay halimbawa doon sa mga bagong nagpa-plan pa lang na business ng PPPoE at kahit wala kayong masyadong alam sa Microtech ay pwede na kayong mag-install ng PPPoE server using dito sa microtechremote.com na to. So para magawa niyo yun guys ay yung pinakauna niyong gawin ay mag-purchase ng VPN dito sa microtechremote.com. Type nyo lang tong microtechremote.com o kaya naman i-click nyo yung link na ilalagay ko dito sa baba ng video na to. So halimbawa bago pa lang kayo rito at ito ay 0 pa lang, i-click nyo lang tong cash in, lalabas tong dialog box na to. Kuhanin nyo yung info dito at pagkatapos yung mag-send ay kuhanin nyo yung reference number, ilagay nyo dito at yung amount kung magkano yung sinendin nyo. Pagkatapos nun guys ay maghintay lang kayo ng approval from the microtechremote.com at mabilis lang naman yan. Dito, punta tayo rito. Halimbawa wala pa kayong na-purchase, i-click nyo lang to, yung purchase VPN. Dito yung kung saang Microtech mo i-install at saka yung subscription dito. Meron naman mga corresponding amount dito. Kayo na lang yung pumili kung alin dyan. So ito, meron na kasi akong pinurchase dito na isa. So click ko lang to guys. Una, need natin siya i-install sa ating Microtech. Dito, may nakalagay mga dito, install. Ito uninstall kapag i-uninstall natin yung VPN sa ating Microtech. Okay, click lang natin itong install. Copy natin. Meron akong Microtech dito na wala pang VPN. So, i-install lang natin siya dito sa new terminal. Pipaste lang natin siya dito guys. Enter lang tayo. At antayin lang natin yan. Mabilis lang yan mag-install. At kailangan pala guys na mayroon ng internet yung Microtech natin. So ngayon, balik tayo rito since na-install na natin siya. Yung services dito, yung port na nakaselect dito ay dapat ay nakaset dito sa API na port. Yan. I-click lang yung activate. And katapos nyan, since wala pang button dito, papuntang PPP Manager at magkakaroon yan. Dito, dadirect lang muna ako dito. Ayan. So, mayroon akong dalawa dito na tinesting na nakaraan. Ayan siya. I-click natin itong configuration. Kapag wala pa naman guys, wala pa dito, i-click nyo lang itong add router. Ayan. Select mo lang yung Microtech na hindi pa naka-add dito sa lista. So, ayan. I-click lang natin siya para ma-manage natin. Then, click natin itong configuration. Ayan. Madidetect niya dito guys na wala pang naka-install na PPPoE. Tsaka meron din dito guys yung payment reminder. Nasa one-stop shop na lang kayo guys. Merong complete setup tsaka payment reminder. Tsaka yung sa payment mamaya. Siya nga pala pagka need nyo i-enter nyo dito yung
MikroTik account nyo dito sa MikroTik account. Yung sa akin, test, 1, 2, 3 yung password. Testing lang naman yan. So, dito, click lang natin yung configuration. Ayan. Kung makita nyo dito guys, ay wala pang PPPoE. Yan, wala. Empty pa yan. Profile, secrets, wala. So, balik tayo rito. Click lang natin itong install. At ating tingnan dito. Kung, ayan o, kita nyo guys, automatic siyang nagkaroon. So, ayan. So, mag-create din siya ng bridge dito. Pero yung bridge na yan ay wala pang port na member. So, kayo na po yung magsiset niyan. Kasi iniisip namin baka yung mga ibang ports kasi nakaset na doon sa ibang service na ginawa ninyo. Kaya, mas pinili namin na kayo na lang yung mag-set ng mga ports. Siguro sa susunod na mga feature niyan ay mayroon na tayong mga option doon sa website na pwede nyo i-check yung mga Ethernet port na gusto nyo i-member sa mga bridge na yan. Halimbawa, ito, siset lang natin yung 2 tsaka 3. Ayan. Ganyan lang naman yung pagsiset ng guys. Okay, so katapos niyan, tapos na siyang mag-install. Sabi dito kung i-install din ba daw natin yung payment reminder. Pwede rin natin i-install siya dyan guys. Makita nyo dito, wala pang payment reminder, wala. Click natin itong install. Ayan, to yung local address ng yung PPPoE ninyo. Click lang natin itong install guys. Yan. Ayan na siya. Kakaroon din yan dito. Yan. For testing. Ayan. Tapos na. Cancel natin. So, ganun lang guys. Mabilis lang siya. So, dito naman pwede tayo mag-add ng client. Dito. Click natin itong add PPP client. Dito lang tayo mag-add ng client natin. So, dito, select lang tayo ng profile. Kung ano yung profile o ano yung in-avail nila na plan sa atin. Click lang natin. Halimbawa ito, 10 Mbps. Yung pangalan natin. Papalagay natin itong si Red Fox. Yan. Due date niya. Pagpalagay natin yung due date ay sa katapusan. Ganyan. Set natin kung magkano naman yung monthly niya. Palagay natin 500 lang yung in-avail niya. Nakalagay rin dito sa option, deactivate on subscription expired. Ayan. Para pagka end na yung or nag-expire na yung niya, automatic na lilipat doon sa payment reminder yung kanyang profile. At huwag kayong mag-alala guys kasi alam din ng ating system na kung saan siya dati yung previous na nakaset sa kanya. Halimbawa, yung sinet natin dito ay 10 Mbps kanina dito. Alam niya yan dyan na bumalik kapag na-set na yung payment. Click lang natin yung save. So, ayan na siya. Nakalagay na dito. So, pwede na natin siyang i-manage dito. Yan, makita yung meron na siya dito nag-create siya ng default username at password. Mabilis lang naman to guys. Kakopy nyo lang naman itong username at password doon sa inyong mga modem. Yung router. Okay, so dito, pwede nyo i-set yung payment. For example, nag-expire na siya. I-set nyo yung payment niya dito. Kasi tatawag yan kapag pag-expire nun, automatically lilipat kasi yung kanyang profile doon sa payment reminder. Kaya
tatawag talaga sa inyo yan. I-click nyo dito yung set natin yung payment, ganyan. Kung anong month siya nagbayad. Halimbawa, February, ganyan. Click lang natin. Yung kung para saan na month yung babayaran niya. Halimbawa, ganyan. Click lang natin yung confirm. Okay, ayan, nakalagay. Paid na daw. Pa natin i-set mo. So, makikita din dito guys yung total sales ng ninyo. Ayan o, ayan nakalagay dito. Click nyo na lang yan. Tsaka pwede kayo select. Pwede kayo mag-filter. Ganyan. Ayan. Dito. Nakikita yun kagad dito kung sino yung nakapagbayad na. I-filter lang ninyo guys. Yung kagandahan dito sa ating microticremote.com, meron na siyang kasamang parang billing system. Hindi nga parang billing system na nga yun. So, yan kagandahan guys. Walang online kasi wala pa tayong in-online na client dito. So, yun lang at sa susunod na guys, yung mga iba namang feature para hindi humaba yung yung video natin. Yun lang po at magandang araw po sa atin.